tindero ng sombrero at ang mga unggoy. Isang araw sa maliit na bayan, naninirahan si Tony ang tindero ng sombrero. Gumagawa siya ng iba't ibang sombrero mula sa iba't ibang tela at ibinebenta ito sa karatig bayan. Pagbebenta ng sombrero ang tanging ikinabubuhay ni Tony. Hindi siya nagreklamo kahit gaano pa man kaliit ang kita niya dahil nagsusumikap siya. Pagkatapos niyang mabili ang pangangailangan niya, bibili naman siya ng tela para makagawa ng mga sombrerong ibebenta kinabukasan. Araw-araw na kumikita si Tony kung kaya naman hindi siya natigil sa pagtatrabaho. Pero sa kabila ng kahirapan at maliit na kita, masaya pa rin ang tinderong si Tony. At dahil yon sa pagmamahal niya sa trabaho niya. Marami siyang iba't ibang disenyong naiisip sa paggawa ng kamanghamanghang sombrero. Napakamalikhain ni Tony at ginagawa niya ng buong puso niya ang kanyang trabaho. Sa lugar na hindi kalayuan sa bayan, mayroong isang gubat. Napakaganda ng gubat na yon. Punong-puno ng bulaklak at sariwang mga prutas. Nasa gitna ng dalawang nayon ng gubat na yon. Kinakailangan pa ng mga taong bagtasin ng gubat bago makarating sa kabilang nayon. Bagamat napakaganda ng gubat na yun, may isang bagay lang na gumugulo sa lahat ng taga-roon. Ang mga unggoy sa malalaking puno. Ginugulo ng mga ito ang mga taong dumaraan doon at kinukuha ang kung anumang naladala ng mga tao. Ginawa naman ng mga taga-nayon ng lahat para makasundo ang mga unggoy. Pero sa huli, wala rin naman silang nagawa dahil gubat nga naman iyon. At hindi naman nila maaaring paalisin na lang basta ang mga hayop doon. Bahay nila ang gubat. Sobrang pilyo ng mga unggoy sa gubat. Kahit anong bagay ang dalhin ng mga dadaan doon, kinukuha nila. Ginagaya rin nila ang mga tao at pinagtatawanan ito. Hoy! Payong ko yan! Ibalik nyo nga sa akin yung payong ko! Sinusubukan ng mga taong kunin ang gamit nila pero sumusuko sila. Wala silang magawa. Ilang araw ang nakalipas, dumayo si Tony sa nayon para ibenta ang mga sombrero niya. Iba't ibang klase ng sombrero ang dala niya. May simple pero matingkad ang kulay, may polka dot, mayroon ding stripe. Mayroong iba't ibang disenyo ang bawat isang sombrerong nasa loob ng buslo ni Tony. Sombrero, sombrero, sombrero! Pumili na kayo ng gusto nyo! Pumili na kayo ng hindi kayo maubusan ng sombrero! May asul, gray at pula, isuot mo na at mababagong itsura! Bili na, bili na, bili na! Lumabas ng kani-kanilang bahay ang mga taga-nayon nang marinig nila si Tony. Hindi pa nakakita ng ganoong kagagandang sombrero ang mga taga-roon. Oo, ang ganda naman ng mga sombrerong ito! Napakalambot ng tela nito at napakaganda pa. Mama, bilan niya pa ka ng isa. Ang lambot po kasi nito. Gustong-gusto ka bang hawakan? Siyang tunay nga naman. Gawa kasi sa seda ang karamihan sa mga sombrerong gawa ni Tony. Hindi karaniwan ang sombrerong gawa sa telang ito, kaya naman napakaganda at napakalambot nito. At talagang gugustuhin mong bumili. Bumili ng maraming sombrero ang mga taga-nayon mula kay Tony. Nagbigay rin sila ng tubig at pagkain. Pero tumanggi si Tony. Anak ko, maraming salamat po. Pero kailangan ko pa po kasing umalis. Papunta pa po kasi ako sa malapit na karating nayon. Nako, kung ganoon, kailangan mong dumaan muli sa gubat para makarating sa kabilang bayan. Oo, mukhang kailangan ko nga. Oo, sige. Isara mong mabuti ang dala mong buslo sa pagdaan mo doon, ha? Iho? Mag-iingat ka sa mga pilyong unggoy na naroon at magnanakaw ng mga daladala mo. Oh, talaga ho ba? Tatandaan ko ho yan. Maraming salamat po sa payo nyo. Kinolekta ni Tony lahat ng naipon niyang pera sa pagbebenta ng sombrero at nagpatuloy ng umalis. Napagdesisyonan niyang tuklasin ang nayon bago tumawid sa kagubatan para makarating sa kabilang lugar. Naglakad siya sa paligid at namangha sa ganda ng lugar. Oh, gutom na ako. Sana kumain na lang ako noong binigyan akong pagkain ng mga taga-nayon. Wala na akong oras para umupo at kumain pa. Kailangan ko pang pumunta sa karatig nayon para magbenta pa ng mga sombrero. Di bale, bibili na lang ako, doon na lang ako kakain pagkarating ko sa gubat. Alam ni Tony na kailangan niyang ibenta ang mga sombrero na dala niya para magkaroon ng sapat na pera para sa araw na yun. Matapos maglibot saglit para maghanap ng pagkain, sa wakas,
Nakakita rin siya ng tindahan ng masasarap na tinapay. Bumili siya ng 2 at itinago ito sa kanyang buslo. Naglakad ulit si Tony patungo sa nayon hanggang sa makarating siya sa gubat. Pagdating niya, nakalimutan niya ang payo sa kanya ng matandang lalaki tungkol sa mga unggoy sa kagubatan. Naglakad siya sa kagubatan na manghang-mangha sa kagandahan ng mga bulaklak at sariwang prutas. Pumita siya ng kaunting prutas at binalot ito sa tela. Sa di kalayuan, nakakita si Tony ng malaki at matabang puno. Wow! Mukhang komportable sa lugar na yun para umupo at kumain ha. Pinuntahan nga ni Tony ang punong yun. Umupo siya sa ilalim ng puno at binuksan ng buslo para ilabas sa mga tinapay. Kinain niya ang mga tinapay at prutas at napagdesisyon ng magpahinga muna bago pumunta sa sunod na nayon. Pagod at inaantok na si Tony kaya nakalimutan niyang isarado ang kanyang buslo. Lumipas ang ilang oras at tulog na tulog pa rin si Tony nang may marinig siyang ingay. Anong ingay yun? Kung sino ka man, manahimik ka nga! Pero nagpatuloy pa rin ang ingay. Sa wakas, gumising na rin si Tony at tumingin sa paligid. Pero wala namang tao hanggang sa sumilip siya sa kanyang buslo. Nagulat si Tony. Hindi! Nasaan ang mga sombrero ko? Isa na lang ang natirang sombrero sa kanyang buslo. Natakot si Tony at nagsimulang umiyak. May nagnakaw sa mga sombrero ko. Anong gagawin ko? Napansin niyang hindi pa rin tumitigil ang ingay. Napatingin siya sa itaas. Oh, hindi. Yung mga unggoy. Sila ang nagnakaw ng mga sombrero ko. At nandun nga ang mga unggoy. Nakaupo silang lahat sa sanga. Suot-suot nilang lahat ang mga sombrero ni Tony habang tinatawanan siya. Nakalimutan kong sinabi sa akin na matanda. Ano nang gagawin ko ngayon? Itong mga sombrero lang, pinagkukunan ko ng pagkakakitaan. Pag hindi ko pa nakuha mga sombrero ko, hindi na ako magkakaroon ng perang pambili ng tela bukas. Anong kakainin ko? Paano ako kikita? Kayong mga unggoy! Ibalik ninyo ang sombrero ko ngayon din! Pilyo kayo ha! Bumaba kayo! Ngayon na! Sa lakas at bigat ng pagtalon-talon ng mga unggoy sa sanga, nalaglag ang mga prutas sa ibaba. Napaisip tuloy si Tony. Teka, ginagaya nila ako ah. Mga unggoy sila kaya malamang ginagaya nila ako. Natutuwa sila kapag nakikita akong naiinis. Bakit hindi ko rin kaya gawin sa kanila yung ginagawa nila sa akin? Umarte si Tony na nalaglag sa lupa para ipakita sa mga unggoy na galit siya at sumusuko na siya. Nagsimula siyang umiyak habang sinisilip ng palihim ang mga unggoy. Oh, hindi. Ano nang gagawin ko ngayon? Isang sombrero na lang ang natira sa akin. Sige, makukontento na lang ako dito. Nilagay ni Tony ang sombrero sa ulo niya at tumayo. Tumingin siya ng galit. Hoy, mga unggoy! Makakaganti rin ako sa inyo balang araw! Pagkatapos magsalita ni Tony, tinanggal niya ang sombrero at mabilis niyang hinagis ng malakas ito sa lupa. Ginaya ng mga unggoy ang ginawa ni Tony at isa-isa nilang tinapon ang mga sombrero nila sa lupa. Dali-dali namang kinuha ni Tony ang mga sombrero at nilagay niya ang mga ito sa kanyang buslo at isinarado ito. Kala nyo may isahan nyo na ako, ha? O siya, paalam sa inyo, ha? Napagtanto ni Tony na mahalagang maging kalmado kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Kung hindi niya naisip ang kahinaan ng mga unggoy nung galit siya, hindi niya makukuha pabalik ang kanyang mga sombrero. Masayang sumipol si Tony sa kanyang paglabas sa gubat. Binenta niya ang mga sombrero sa kabilang nayon, nagkaroon ng kita at umuwi sa kanyang bahay.